Kajani! Kajani! Oh, dikdik! Ay, parni ka muna din at makapag-fishball cut ice cream bowl. Di na utoy, laka. Di ka di na utoy. Ay, malinis kayo ko yung fishball ninyo, Kajani. Aba, ay oo naman. Ay, wala pa nagtatay man lamang sa lahat ng aking customer. No ka? Halika, kay kumain na din eh. Kano ga? Sige na nga ho, pabili nga ako ng 20 fishball at saka 10 ice cream bowl. Hep, hep, hep! Pag-usapan muna natin ang street foods. Tinawag yung mga street foods dahil, syempre, no-brainer, mga pagkain na ititinda sa street. Very convenient at affordable din, although yung mga malalapit dito sa amin, medyo nagtaas na rin ng onti yung presyo. Hindi naman natin masisisi, for the longest time, ang fishball ay parang 50 centimos lamang, pero after ng pandemic, parang nagtaas nga sila. Bukod sa fishball, nakakakita rin tayo dyan ng squid balls, kikiam, orlean, at yung iba pa nga, merong mga nabibiling hotdogs, meron pang tres dos, meron pang calamares, at iba pa. Tapos yung sauce niyan, either matamis o di kaya naman ay suka, kayo nang bahala, o pwede rin naman na maanghang. Meron ding ibang mga street foods na mga specific sa mga provinces lamang natin makikita at yan ay isa sa mga pamamaraan para matutunan din natin ang kultura ng iba't iba nating mga probinsya. Pero tandaan din natin na kahit pa man nakaka-enjoy kumain ng street foods, pwedeng magdulot ng mga problema kung hindi tayo sigurado kung paano yan niluto. At bukod dyan, yung mga kapwa customers din naman kasi natin minsan may habit na pagkakagat sa steak nila ng street food ay ididip ulit nila sa sauce. Nako, medyo kinakailangan nating maging cautious sa pagkain dahil maaaring mayroong contaminants na palang namumuo dyan sa mga sauces na yan. Bukod dyan, minsan sa pagpiprepare ng street foods, kung hindi ninyo masyadong kilala ang mga nagluluto, lalo na ang kanilang mga taglay na kalinisan sa katawan, ay baka magkaroon din ng mga contaminants gaya na lamang ng hepatitis A virus. Fecal-oral route ang possible route ng infection nito. Ibig sabihin kung ang nag-prepare ng pagkain ay nanggagaling sa banyo, say for example after number 2, tapos hindi naghugas ng maayos ng kanyang mga kamay at humawak sa pagkain, tapos siya pala ay mayroong hepatitis A, maaaring mahawa din ang kakain ng kanyang niluto. Pwede rin makakuha ng hepatitis A sa mga tinitindang inumin, lalo na kung hindi sigurado sa kalinisan ng tubig at yelong ginagamit. Ang isang tao na apektuhan ng hepatitis A ay maaaring makaranas ng paninilaw ng balat, paninilaw ng mata, walang gana sa pagkain, pananakit ng tiyan, pagsusuka, paglalagnat, pati na rin diarrhea, dark urine at light-colored stools. Usually din naman nakaka-recover completely ang isang pasyenteng nagkaroon na ng hepatitis A, pero maaaring mga rare cases ay nagdudulot ng liver failure at nasasawi ang pasyente. Kaya again, mag-ingat po sa ating mga kinakain at siguraduhin na malinis ang inyong mga food items na kinakain. Meron nga palang bakuna para sa hepatitis A. Kung kayo ay magta-travel, pwede kayong kumuha niyan 2 weeks before exposure. Mayroon pang iba pang mga hepatitis B, C, D, pero sa susunod na natin pag-usapan yan. At ayun, sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo, kaya naman ginagawa ko pa rin ito para sa inyo. At sa huli, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan, kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!